Sargento Guerrero, matagal ka bang naghintay? Tiniyak ko lang na nag-iisa ka. Di ko akalaing may pulis probinsya palang mapili sa baril. Ikaw pa ang nagkalat na gusto mo ako makaharap. Alam mo bang, maliban sa akin, may iba pang taong gusto kang makitang patay. Nasisiyahan naman ako. Bukod sa binayaran ako, may sasama ko pa isang probinsyanong pulis sa aking listahan. Mabilis ako, Sargento. Ang nakikita ko pa lang na mabilis sa'yo ay ang iyong bunganga. Marami ka nang napatay na pulis. Tapusin na natin to. Yan ang gusto ko. Isa sa kinikilala, nirerespeto, hinahangaan, at pinagpipitagan ng personalidad ng pelikulang Filipino noong dekada 80, ay ang taong tatalakayin ko sa video na ito. Siya ay lubos na hinangaan, dahil bukod sa husay niyang gumanap sa kanyang mga papel sa pelikula, siya rin ay naniniwala, at mahilig sa mga bagay-bagay, tungkol sa mga alien. Bukod pa rito, ay isa rin siyang aktivista na pangkalikasan, at tagapagtanggol sa mga karapatan, ng mga manggagawang pangsining. Subalit, nalalaman mo ba kung paano siyang nagsimula sa industriya, at kinahinatnan ng kanyang buhay? Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling at tinitingalang artista, noong kanyang kapanahunan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Leandro Delantar Alvarez, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang Roy Alvarez, ay isang kilalang aktor sa industriya ng pelikula, telebisyon, at teatro sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak, noong March 23, 1950, sa Pagbilao, Quezon. Siya ay ikinasal, kay Nieves Campa, at sila ay nagkaroon ng isang anak, ito ay si Meren Alvarez, asawa ni Paulo Fabregas, na anak naman ng kaibigan at kapwa niya aktor, na si Jaime Fabregas. Si Roy Alvarez, ay nagtapos ng kanyang kolehiyo, sa University of Santo Tomas, sa kursong Bachelor of Science in Commerce. Si Roy Alvarez at ang kanyang pamilya, ay minsan at panandaliang nanirahan, sa Estados Unidos. Subalit, napagdesisyonan nilang bumalik, at manirahan na sa Pilipinas. Siya rin ay nagturo, at naging tagapagsalita, ng consciousness development, inner and outer ecology, hilang Mother Earth at zero waste management. Bukod sa pag-arte sa pelikula at telebisyon, si Roy Alvarez ay kilala rin sa kanyang mga pagtatanghal sa teatro. Si Roy Alvarez ay nagsimula sa pagiging artista, sa pamamagitan ng kanyang pagiging miyembro, ng University of the Philippines Repertory Company. Noong kanyang panahon sa UP, natuklasan niya ang kanyang interes at talento sa sining ng pag-arte. Bilang miyembro ng UP Repertory Company, nagkaroon siya ng pagkakataon na magpakita ng kanyang husay sa teatro,
at magamit ang kanyang mga kakayahan sa pag-arte. Sa pamamagitan ng mga pagtatanghal at mga proyekto ng grupo, na-improve niya ang kanyang kasanayan sa pag-arte, at nagkaroon ng mga oportunidad na makilala sa industriya. Ang kanyang tagumpay, at husay sa pag-arte sa UP Repertory Company, ay nagbukas ng mga pintuan ng oportunidad para sa kanya, sa industriya ng pelikula, telebisyon, at teatro. Siya ay naging bahagi ng mga malalaking produksyon sa pelikula at telebisyon, at nagbigay ng mga mahusay na pagganap sa mga grupo sa teatro, tulad ng Philippine Educational Theater Association o PETA, at Tanghalaang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon, talento, at pagpupursigi, naging matagumpay si Roy Alvarez bilang isang artista. Ilan pa nga sa mga pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod. Kapag puno na ang salop, noong 1987, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr., kasama sina Rowena Moran, Eddie Garcia, at Paquito Diaz. Sa Sabayan Kita sa Impyerno, noong 1992, na pinagbibidahan ni Jess Lapid Jr., kasama sina Sheila Israel, at Monica Herrera. Pugoy Hostage Davao, noong 1993, na pinagbibidahan ni Ian Veneracion, kasama sina Jenny Roa, Mark Hill, at Lito Legazpi. Mayor Cesar Climaco, noong 1994, na pinagbibidahan ni Eddie Garcia, kasama sina Jennifer Mendoza, Gardo Versosa, at Butz Ansen Roa. Judge Max Asuncion, noong 1995, na pinagbibidahan pa rin ni Eddie Garcia, kasama sina Evangeline Pascual, Efren Reyes Jr., at Matt Ranillo III. Kahit Butas ng Karayom, noong 1995, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr., kasama sina Sunshine Dizon, at Bing Loizaga. Ben Delubio, noong 1998, na pinagbibidahan ni Ramon Bong Revilla Jr., kasama sina Aileen Damiles, Charlene Gonzalez, at Joko Diaz. Tatapatan Ko Ang Lakas Mo, noong 1999, na pinagbibidahan ni Lito Lapid, kasama sina Aramina, Efren Reyes Jr., at Matt Ranillo III. Asin at Paminta, noong 1999, na pinagbibidahan nina Eddie Garcia at Blackjack, kasama sina Rufa May Quinto, at Patricia Javier. At Diskarte, noong 2002, na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez, kasama sina Aramina, Karen Montelibano, Emilio Garcia, at Tirso Cruz III. Si Roy Alvarez, ay huling napanood sa telebisyon, noong 2014, sa teleserye ng GMA7 na, Villa Quintana, kung saan, siya ay gumaganap na Don Manolo Quintana, subalit hindi na niya ito natapos, dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Siya ay pinalitan ni Altantay. Si Roy Alvarez, ay naging kilala hindi lamang bilang isang aktor at artista, kundi pati na rin bilang isang taong may interes sa mga UFO, o unidentified flying objects. Siya ang dating pangulo ng etc., isang grupo ng mga Filipino, na mahilig sa UFO, at katangian ng mga alien. Ang kanyang interes sa mga UFO, ay maaaring nagmula sa kanyang pangangalap ng kaalaman, at pag-aaral sa mga misteryosong mga phenomenon, at mga kahangahangang bagay sa mundo. Bilang isang taong malikhain at malayang isip, maaaring nagkaroon siya ng interes sa mga UFO, dahil sa mga kwento at mga karanasan ng ibang tao, na may kaugnayan sa mga ito. Ang mga kwento tungkol sa mga UFO, ay maaaring nagbigay sa kanya ng kawilihan, at pagtataka sa mga hindi pa lubos na naipapaliwanag na mga pangyayari sa langit. Mahalaga rin na tandaan, na ang interes sa mga UFO ay hindi limitado kay Roy Alvarez. Maraming mga tao, kabilang na ang mga sikat na personalidad, ay may interes sa mga ito, dahil sa kawilihan sa mga misteryo ng kalawakan, at posibilidad ng buhay sa ibang planeta. Ang pag-aaral at pagsasaliksik sa mga UFO, ay patuloy na nagaganap sa buong mundo, at nagbibigay daan sa mga tao na magtanong, at mag-isip ng malalim tungkol sa mga bagay na labas sa ating karaniwang karanasan. Bukod pa rito, si Roy Alvarez ay kilala ring aktivista, na pangkalikasan. Si Roy Alvarez, ay pumanaw February 11, 2014, dahil sa cardiac arrest, isang buwan bago ang kanyang ika-64 na kaarawan.
Ang kanyang mga labi ay inihimlay, sa Garden of Divine Word sa Christ the King Seminary, sa lungsod Quezon. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Galit ako sa mga tao mabilis sa baril. Lalong-lalo na kung pulis. Mabuti pa. Sumibat ka na. Baka mainis ako. Yan ang gusto ko. Ang mainis ka. Dahil isa lang sa atin ang lalabas na buhay sa lugar na ito. Basag ang pula mo, no? At ako ang lalabas na buhay. Dahil mas mabilis ako kaysa sa'yo. Hindi mo ba ako titigilan? Baka... Bumulot ka. Gusto kong makita kung gaano ka kabilis. Dahil kahit hindi ka bumulot, papatayin kita sa kinauupuan mong yan.